Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga minamahal kong mga kapatid, sa harap ng may kapal, hindi tayo karapat-dapat. Naunawaan ni Isaías, Pablo at Pedro ang kanilang pagiging di karapat-dapat nang ipamalas sa kanila ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan. Ngunit sa kabila ng kanilang mga kapintasan, pinili pa rin sila ng may kapal. Tayong mga natitipon ngayon ay nililingap din ng Panginoon mula sa ating kababaan at inaaniyahang maging kanyang mga mananampalataya. At upang tayo po ay maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, alalahanin po natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala at buong kababaang loob tayong humiling ng awa at pagpapatawad mula sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi mong lingapin at patnubayan kaming mga kabilang sa iyong angkan. Sa tanging pag-asa naming ikaw ang nagbibigay, kami tangkilikin mo at laging subaybayan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Nang taong mamatay si Haring Uzzias, nakita ko ang Panginoon. Nakaupo siya sa isang napakataas na luklukan. Ang laylayan ng kanyang damit ay nakalatag sa buong templo. May mga serapin sa kanyang ulnan, at bawat isa'y may 6 na pakpak. Wala silang tigil ng kasasabi sa isa't isa ng ganito: Banal, banal, banal ang Panginoong Diyos ng mga hukbo. Ang kanyang kaniningay laganap sa sanlibutan. Sa lakas ng kanilang tinig ay nayanig ang pundasyon ng templo, at ang loob nito'y napuno ng usok. Sinabi ko, kawawa ako. Marumi ang aking labi at naninirahan sa piling ng mga taong marurumi rin ang labi. Mapapahamak ako, pagkat ako'y isang makasalanang nakakita sa Panginoon, ang makapangyarihang hari. Pagkatapos, may isang seraping sumipit ng baga sa dambana at lumipad patungo sa akin. Ang baga ay idiniit sa aking mga labi at sinabi, wala ka ng sala. Napawi na ang mga kasalanan mo. Narinig ko ang tinig ng Panginoon. Sino ang aking ipadadala? Sino ang aming susuguin? Sumagot ako, narito po ako. Ako ang isugo niyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Poon, kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Ako poon, buong pusong aawit ng pasalamat. Sa harap ng mga anghel, pupurihin kitang ganap. Sa harap ng iyong templo ay yuyuko at gagalang. Pupurihin kita roon, pupurihin ang iyong ngalan. Poon, kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Dahilan sa pag-ibig mo at sa iyong katapatan, ika'y tunay na dakila, pati iyong kautusan. Noong ako ay tumawag, tinanggap ko ang tugon mo. Sa lakas mong itinulong ay lumakas agad ako. Poon, kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Dahilan sa pangako mong narinig ng mga hari, pupurihin ka ng lahat at ika'y ipagbubunyi. Ang lahat ng ginawa mo ay kanilang aawitin, at ang kadakilaan mo ay kanilang sasambitin. Poon, kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Nahahandang harapin mo, mapupusok kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa takas na iyong taglay. Yaong mga pangako mo ay handa mong tupding lahat. Ang dahilan nito, poon, pag-ibig mo'y di kukupas, at ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Poon, kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Pagbasa mula sa unang sulat
ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. At ngayon ipinaalaala ko sa inyo, mga kapatid, ang mabuting balita na ipinangaral ko sa inyo. Iyan ang pahayag ng inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. Sa pamamagitan nito'y naliligtas kayo. Kung matatag kayong nanananangan sa salitang ipinangaral ko sa inyo. Liban na nga lamang kung kayo'y sumasampalataya na hindi iniisip ang inyong sinampalatayanan. Sapagkat ibinigay ko sa inyo itong pinakamahalagang aral na tinanggap ko rin. Si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan. Bilang katuparan na nagsasaad sa kasulatan, inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw. Ayon din sa kasulatan, at siya ay nagpakita kay Pedro, saka sa 12. Pagkatapos, napakita siya sa mahigit na 500 kapatid nagkakatipon. Marami sa kanila buhay pa hanggang ngayon, bagamat patay na ang ilan. At napakita rin siya kay Santiago, saka sa mga apostol na sama-sama noon. Sa kauli-hulihay, napakita rin siya sa akin. Bagamat ako'y tulad ng batang ipinanganak ng di kapanahunan, sapagkat ako ang pinakahamak sa mga apostol. Ako'y di karapat-dapat tawaging apostol, sapagkat inusig ko ang simbahan ng Diyos. Ngunit sa dahil sa kagandahang loob niya, ako'y naging apostol. At sa naman nawala ng kabuluhan ang kaloob niyang ito sa akin. Nagpagal ako ng higit kaysa kanino man sa kanila. Bagamat hindi ito sa sarili kong kakayanan, kundi sa tulong ng Diyos sa akin. Kaya't maging ako o sila, ito ang pinangangaral namin. At ito ang pinananaligan ninyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Sumunod kayo sa akin, at kayo'y aking gagawin, katambal ko sa tungkulin. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nakatayo si Jesus sa baybayin ng lawa ng Genesaret. Pinagkalipumpunan siya ng napakaraming tao na ibig makarinig ng salita ng Diyos. May nakita siyang 2 bangka sa baybayin. Nakalunsad na ang mga mangingisda at naguhugas ng kanilang mga lambat. Lumulan siya sa isa sa mga bangka at hiniling kay Simon, may-ari nito, na ilayo ng kaunti sa tabi. Naupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao. Pagkatapos niyang magsalita ay sinabi niya kay Simon, "Pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli." Sumagot si Simon, "Guro, magdamag po kaming nagpagod at wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi ninyo, ihuhulog ko ang mga lambat." Gayon nga ang ginawa nila. Sa dami ng kanilang huli, ay halos magkansinsira ang kanilang mga lambat.
Kaya't kinawayan nila ang kanilang mga kasamahang nasa ibang bangka upang patulong. At lumapit naman ng mga ito na puno ang dalawang bangka na halos lumubog. Nang makita iyon ni Simon Pedro, siya'y nagpatira pa sa paanan ni Jesus at nagsabi, "Lumayo po kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y makasalanan." Nang gilalas siya at ang kanyang mga kasama dahil sa dami ng kanilang huli, gayon din sina Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo, na mga kasosyo ni Simon. At sinabi ni Jesus kay Simon, "Huwag kang matakot. Mula ngayon, mamamalakaya ka ng mga tao." Nang maitabi na nila ang kanilang mga bangka, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pwede bang batiin ng katabi ng magandang umaga? Pwede niyo din bang tingnan ang inyong katabi ulit? Tingnan nyo nga po yung katabi ninyo, kung yung katabi nyo po ay walang kapintasan. Sino po ang nagsasabi na yung kanyang katabi ay may kapintasan? Ay wala. Lahat po yan perpekto. Bakit po sinisimulan sa ganitong pamamaraan ang ating pagninilay para sa araw na ito? Dahil kung mapapansin po natin sa ating mga pagbasa para sa araw na ito, patuloy tayong pinapaalalahanan na sa kabila ng ating mga kakulangan, kapintasan, at hindi maganda sa buhay, ang Diyos ang laging pumupuno kung ano man ang kakulangan natin sa ating buhay. Uulitin ko po, ang bawat isa sa atin may kakulangan. Ang bawat isa sa atin may kapintasan. Pero paano natin napaglalagpasan ang lahat ng bagay na ito? Dahil merong Diyos na patuloy na pumupuno sa anumang kahinaan at pagkukulang natin. Naalala ko po, nung ako po ay nasa parokya pa, nung may sarili pa po akong parokya, isang araw po pagkatapos ng misa, may lumapit po sa aking nanay. At ang sabi sa akin ng nanay, "Father, pwede po bang pakantahin yung mga anak ko sa misa?" Sabi ko, "Sige po, pwede naman po. Basta ho tuwing misa ko, sila po yung kakanta." "Ilan taon na po ba yung anak ninyo?" "3 po sila, Father." Yung panganay po, siya po yung magpapiano, siya po yung mag-organ. Ano na po siya, Father? 15 years old. Eh yung iba po, yung sumunod po sa kanya, Father, 12 years old. Ay yung bunso po, sabi niya, 9 years old. Sabi ko, nakakatuwa naman mga bata. Makalipas ang 1 linggo sa misa ko, kumanta po sila. At aaminin ko po sa inyo, palpak po. Sintonado. Wala sa tono. Kaya yung mga nagsisimba, habang kumakanta itong mga bata na ito, tingin ng tingin sa likod. Parang distracted sila. Ako din distracted. Kaya nung natapos ang misa, akala ko po maraming mga nagsisimba ang magrereklamo. Pero alam niyo po, pagkatapos ng pagsisimba, may mga lumapit din ng nanay at ang sabi nila, "Father, pakakantahin ko na rin yung anak ko. Pasasamahin ko na rin po yung anak ko sa choir nila." Aaminin ko po sa inyo, hindi ho talaga yung maganda yung pagkakanta. Pero bakit ko hinayaang magpatuloy ang kanilang pag-awit at pagganda sa loob ng misa?
Dahil kitang-kita ko po sa kalooban ng mga bata na gusto nila ang kanilang ginagawa. Nakikita ko po at nakita ko sa puso ng mga bata, kahit husintonado, ginagawa nila yon para sa Diyos. Alam niyo po, ilang taon na po ang nakakaraan nun, yung pinakamatanda na tumutugtog, nag-aaral na po ng music ngayon. Yun ho yung kanyang kurso. Bakit ko nababanggit ang mga bagay na ito? Dahil mapapansin natin sa ating mga pagbasa, sa ating unang pagbasa, napakinggan po natin ang kwento ni Propeta Isaías. At doon po ay siya tinawag ng Diyos upang maging isang propeta. At alam po natin ang tungkulin at responsibilidad ng isang propeta. Ano po ang kanyang ipinapahayag? Ang salita ng Diyos. Ano po ang kanyang pinapahayag? Ang mabuting balita. Pero alam ni Propeta Isaías, ang tanong niya sa Panginoon, bakit siya ang pipiliin? Madumi ang kanyang bibig. At ganyan din ang karanasan ni San Pablo sa ating ikalawang pagbasa. Nung siya ay tinawag ng Diyos upang maging alagad, anong sinabi ni San Pablo? Hindi siya karapat-dapat. Bakit? Dahil siya ay nag-usig ng mga Kristiyano, nagpapatay ng mga Kristiyano. Tapos tatawagin siyang alagad. At yan din ang karanasan ni San Pedro sa ating ibanghelyong napakinggan. Si San Pedro, ginawang mamamalakaya ng mga tao. Pero alam natin, sa dulo bago siya inihayag bilang mamamalakaya, wala siyang nahuling isda. Bakit mga kapatid? Dahil alam ng Diyos na sa kabila ng ating mga pagkukulang, sa kabila ng ating mga kahinaan, merong Diyos na pupuno sa mga pagkukulang at kahinaan natin. Maraming pagkakataon sa buhay natin na hindi sapat yung kakayanan natin. Di ba ho, minsan bilang mga magulang, may pakiramdam po kayo na ginawa ko naman ang lahat. Pero bakit yung anak ko, bulakbol pa din? Ginawa ko naman ang lahat. Pero bakit yung anak ko, hindi pa rin pumapasok sa eskwelahan? Hindi kayo ang pinatutungkulan ko, ha? Pero kayo bilang mga estudyante, di ba minsan ganyan din ang pakiramdam ninyo? Yung tipong ginawa nyo naman ang lahat, pero bakit bagsak pa din? Pero alam natin ang kwento, mga kapatid, sa kabila ng kanilang kahinaan, si Isaías, si San Pablo at si San Pedro, patuloy silang binayaan ng Diyos. Sabi ni Propeta Isaías sa ating unang pagbasa, nung hinawakan ng Diyos ang kanyang bibig, nakadama siya ng biyaya. Nung si San Pablo sa kabila ng kanyang mga pagkukulang, nag-umapaw ang grasyang ipinagkaloob sa kanya ng Diyos. At nung si San Pedro, sa kabila ng kanyang kawalan ng panghuhuli ng isda, napuno ang kanyang lambat ng napakaraming isda. Sa madaling salita, ang kakayanan natin hindi sapat. Pero ang kakayanan ng Diyos, lubos-lubos. Uulitin ko, ha. Ang kakayanan natin po bilang mga tao, kailanman hindi yan magiging sapat. Pero ang kakayanan ng Diyos, lubos-lubos. Kaya nga, ano pong dapat disposisyon ang meron tayo?
kapakumbabaan ng loob, kababaan ng loob, na sa lahat ng buhay, sa lahat ng pagkakataon sa ating buhay, hindi natin makakaya ang lahat ng bagay. At kung hindi natin makakaya ang lahat ng bagay, nangangailangan at pinapaalala sa atin na kailangan natin ng Diyos. Kailangan natin ng mahal na pong Jesus Nazareno sa ating mga pansari-sariling buhay. Kaya nga doon sa ating ebanghelyo, nung hinayaan ni Pedro na sundin ang kautusan ni Jesus sa kanya na ihagis ang lambat, na puno ang lambat ng napakadaming isda. Dahil ang tunay na nagpapakumbaba at nakikinig sa Diyos, nakatatanggap ng maraming pagpapala at biyaya. Ang taong nagpapakumbaba, nakikinig sa Diyos, nakatatanggap ng napakaraming pagpapala at biyaya. Mga kapatid, wala hong pinanganak na perpekto. Walang pinanganak na hindi nagkakamali. Walang ipinanganak na walang kapintasan. Pero tandaan din natin, merong Diyos na patuloy na nagbibigay biyaya. Merong Diyos na patuloy na nagpapala. Merong Diyos na patuloy na pumupuno sa lahat ng ating mga pagkukulang at kahinaan. Kaya mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa para sa araw na ito, lumapit tayo sa mahal na pong Jesus Nazareno at patuloy nating hilingin ang kanyang gabay. Patuloy nating hilingin ang kanyang tulong. Patuloy nating hilingin ang kanyang lakas upang anumang kahinaan, kakulangan ng bawat isa sa atin ay kanyang mapunan. Dahil ang pagpapala, biyaya, at grasya ng mahal na pong Jesus Nazareno ay lubos-lubos. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao sa lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay, naog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay ng maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Kami dumadalangin ngayon sa iyo, Ama, Ama naming mapagmahal, upang sa aming pagsusumikap may isabuhay ang iyong pag-ibig na kami lubos na makilala ng mundo bilang mga alagad ng iyong anak na si Jesucristo. Buong puso po kaming nananalangin, Panginoon, puspusin mo kami ng iyong pag-ibig. Panginoon, puspusin mo kami ng iyong pag-ibig. Puspusin mo kami, O Diyos, ang mga namumuno sa aming simbahan at pamayanan ng iyong makapangyarihan at hindi makasariling pag-ibig, upang maisulong namin ang katarungan at kapayapaan na iyong hatid para sa lahat. Manalangin tayo. Panginoon, puspusin mo kami ng iyong pag-ibig. Hilumin mo, O Diyos, ang aming mga pusong nasugatan ng masamang nakaraan, upang matamo namin ang tunay na pag-ibig na itinuro sa amin ng iyong anak na si Jesus. Manalangin tayo. Panginoon, puspusin mo kami ng iyong pag-ibig.
Pukawin mo, O Diyos, ang puso ng mga kabataang nagnanais maging pari o madre upang makatugon sila sa iyong tawag ng buong puso at may pag-aalay sa sarili. Manalangin tayo. Panginoon, puspusin mo kami ng iyong pag-ibig. Panumbalikin mo, O Diyos, ang sigla ng mga taong naapektuhan ng anumang malubhang karamdaman. Ng buong galak at pasasalamat silang magpuri sa iyo magpasawalang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, puspusin mo kami ng iyong pag-ibig. Ipadama mo, O Diyos, ang iyong awa at dakilang pag-ibig sa mga kapatid namin pumanaw na umaasa sa iyong biyaya ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, puspusin mo kami ng iyong pag-ibig. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Gayon din ang mga intensyon na inialay sa ating misa sa araw na ito. At isama na rin natin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, puspusin mo kami ng iyong pag-ibig. Mapagmahal naming Ama, lalo nawa kaming mahalin ang bawat isa upang mas lalo kaming mapamahal at mapalapit sa iyo. Inihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang pagkait uniuming narito ay iyong ginawa upang mapalakas kaming mga mahihina. Ipagkaloob mong ito'y aming mapagsaluhan bilang pakikinabang sa buhay mong pang magpakailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa dakilang pagtubos niya sa amin, ang kasalanan at kamatayang aming pasanin ay binalikat niya upang kami palayain at maitampok sa iyong luningning. Siya ang nagtanghal sa amin bilang liping hinirang, pari at haring lingkod sa iyong kamahalan. Mula sa kadiliman, kami iyong tinawag upang makasapit sa iyong liwanag, bilang iyong angkang may tungkuling maglahad ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Panginoon
Magsitaluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Lumapit po tayo sa Ama natin sa langit sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagkapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulog sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo,
Sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Narito po si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siyang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Sa'y magalaw, ganyan ang aking buhay. Kung mayroong kalungkutan, paglipas ng hinahin, mayroong kaligayahan. Itong ayon sa
Announcement. Mga kadeboto, mabibili pa rin po sa ating Parish Finance Office ang Nazareno Images, Nazareno Medallion at ang Nazareno Novena and Prayer Booklet, English or Tagalog. Ang Nazarene Catholic School, ang paaralan ng Basilica Minor at pambansang dambana ni Jesus Nazareno ay tumatanggap na ng mag-aaral mula sa preschool hanggang senior high school para school year 2025-2026. Sa mga mag-aaral na papasok para sa grade 1 at grade 7, ang paaralan po ay magbibigay ng libreng mga libro sa darating na pasukan. Meron din pong academic discount sa mga mag-aaral na kabilang sa top 10 na papasok ng grade 1 at grade 7. May matatanggap na 13,000 ESC subsidy ang mga grade 7 na patuloy na matatanggap hanggang sa sila ay makarating sa grade 10. Bukod pa po dito, ang lahat ng mga mag-aaral na papasok bilang grade 11 mula sa public school ay maaari pong mag-enroll ng libre at wala nang babayaran hanggang sa siya ay matapos ng senior high school. Para sa karagdagang impormasyon, tulong pang-edukasyonal, pinansyal, diskwento at mga scholarship, maaari kayong mag-message sa Nazarene Catholic Schools Facebook page o tumawag sa mga sumusunod na numero na nakapaskil sa ating LED screens. Paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, uwisikan po ng lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at pambansang dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagkait inuming pagkakaisa ang ibinigay, kami niloob mong makapakinabang kaisa ni Kristo. Kami naway makapamuhay upang makapamunga ng may kagalakan para sa kapakanan ng aming kapwa-tao sa sanlibutan. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihan at maawaing Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.